Chairman George Garcia, naglolokohan lang tayo dito kapag walang paraan para sa isang botante na ma-verify if yung encrypted ballot ay pareho doon sa ballot na kinast nila. What's up mga lods? So for today's vlog mga idol, kwento ko lang yung naging experience ko sa pagboto ko online. Isa akong OFW dito sa Kuwait at ginagampanan ko yung rights ko bilang isang Pilipino para bumoto for midterm election mga lodi. So naging experience ko, okay naman, tuloy-tuloy yung ko sa online voting. Straight PDP laban yung ginawa ko then bale mayroong sumobra ng dalawang senatorial na kandidato. So siyempre kinukumpanya ng ibang supporter ng DDS si Senator Camille Villar tsaka si Amy Marcos. So siyempre sa kasalukuyan mga idol, dahil nga sa support ng ng hati na yung mga Duterte supporter Pero sa other side naman, sinuportahan ko at binoto ko si Camille at saka si Amy Marcos. Si Amy Marcos naman neutral naman sa nangyayari. And lang ko sa point of view ko lang binoto ko si Amy Marcos dahil nga tinaas yung kamay ni Amy Marcos ni Inday Sara, ni Vice President. Bilang isang OFW, so siyempre naniniwala pa rin tayo sa desisyon ng ginawa ni Sara Duterte. Siyempre kumpirmado naman yun ni Tatay Digong bago itinaas ni Inday Sara yung kamay ni Amy Marcos. Bilang supporter, solid supporter ng mga Duterte. So siyempre sinusuportahan ko si Inday Sara. Yun, at saka si Camille Villar. Kahit nasa alyansa silang dalawa, dahil nga sinuportahan ni Sara Duterte, doon din rin ako. Ang problema lang, sa COMELEC, lalo na sa mga online voters dito ngayon sa Middle East nangyayari or sa ibang bansa, hindi mo makikita yung casting ng vote mo sa last part ng ng online procedures. Kasi puro source code lang yung lumalabas So hindi mo makikita yung finalized vote yung count. Kung pumasok ba yung mga binoto mo or hindi. So hindi ko naman kine-question yung yung COMELEC, pero sabi nga ni Atty. Respicio, Chairman George Garcia, naglolokohan lang tayo dito kapag walang paraan para sa isang botante na ma-verify if yung encrypted ballot ay pareho doon sa ballot na kinast nila. Pwede nilang makikita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Ang best practice ay yung katulad sa Election Guard na open source ng Microsoft, kung saan yung botante ay pwede niyang randomly i-check kung yung encrypted ballot ay pareho sa balota na fill out niya, pero dapat itong revealed na balota na ito ay dapat i-spoil para hindi maibenta ng botante yung kanyang boto. yung isang vlogger na abogado na kinasuhan ng COMELEC is may tendency talagang ma-hack. Yun nga, pwede talaga. Pero syempre, bago pa man dumaan sa mga ganyang eksena yan is napag-aralan ng COMELEC yan. Pero sana dapat maging transparent yung COMELEC sa mga mga OFW, kasi majority ng OFWs is Duterte supporters. So sana maging maayos to bago matapos yung halalan. Makita namin yung cast ng votes namin. Sayang yung magiging porsyento ng suporta ng OFWs para sa mga kandidato, lalo sa PDP laban. So yun lang mga lods, ingat, sana nakaboto kayo. Gamitin nyo yung karapatan nyo para sa bayan natin.